sa influence operations po ng China sa social media, may mga elected officials din po ba na nag-amplify ng mga pro-China trolls? I think the statements speak for themselves. I believe, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country. Do you have a credible information that some Philippine elected officials receive support from China and are releasing statements favorable to China's influence operations and expansionism in the West Philippine Sea? We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities, actually, Your Honor, in the same vein as a lot of syndicated activity was addressed in other countries through tax fraud investigations. Our problem really is how much of this is admissible. At the end of the day, that's what counts, and we're not prepared to make any statement on that score. We cooperate with law enforcement agencies on information, but that's the extent of what we do. Thank you, Madam Chair. May maaari po ba kayong mabigay na impormasyon dahil may mga speculations na po kayo na ano po kaya yung mga particular na nare-receive nilang mga support po? I'm also not prepared to state it, particularly if there are active law enforcement evidence gathering operations at this stage. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay malinaw na security concern sa bansa. Nito lamang July 20 of 2026, nasaktan ang 2 Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Sa harap ng ganitong sitwasyon, magkano ang aktwal na pondong inilaan ng DND para sa pagpapatibay ng ating maritime security sa West Philippine Sea? At nakapaloob na po ba ito doon sa 64.3 billion na operations budget para sa Naval Force Defense? Nakapaloob po yan sa regular operational budget. Ang ating kayang gawin sa West Philippine Sea, and hindi lang naman po doon, pati naman po sa northern portion, doon sa Baho de Masinloc, hindi lang po kami, kung hindi Coast Guard at saka Philippine Navy ang nagtutulong dito. At importante din po, tulad ng alam po ng ibang mga kasamahan po na legislators, in Pag-asa Island, it's a question of habitation and normalization already of life, no, in the area, which is an important part of that aspect. That's why we gave the instructions na rin po sa ating Westcom na to fast track the deployment of services by other agencies to Pag-asa. Kung ito po yung tingin ninyo at nakalagay na budget po ninyo sa NEP, sa tingin niyo po ba ito ay sapat para sa modernisasyon, dagdag deployment at protection ng sundalo at mangingisda sa West Philippine Sea? Hindi po talaga to sapat. At kung tutusin po natin, today West Philippine Sea
mas malawak po ang ating Pacific Ocean boundary na kailangan din po natin bantayan, lalo na nandun yung Philippine Rice. Tapos ang West Philippine Sea po ay kaalinsabay ngayon ng pag-file sa UN ng ating delimitations across some features and Bajo de Masinloc. So, naging mas klaro ang mission area na kailangan tutukan ng pansin. Kasama din po dito, in order to support West Philippine Sea operations, kailangan po natin ng base dito sa mainland, no? Tatlong strategic passage po yan binabantayan, yung Verde Island Passage, of course, yung Batanes Channel, Babuyan Channel, Verde Island Passage, at saka yung Surigao Strait Passage, at saka yung Sulusi na passage, no? Yun po ang major transit points na actually nagdudugtong ng West Philippine Sea sa Pacific Ocean na tayo lamang ang meron. So, ito po ang dapat focus din ng ating operations na hindi natin magagawa ng lubos-lubusan kung wala tayong base. Tama po kayo, Madam Chair, Mr. Secretary. Ako po ay sumusuporta, no, dito sa lalong-lalo na kung ganito na napapaloob na din yung sa operations budget ng Naval Force Defense yung ating plano para din doon sa West Philippine Sea, no. With that, Madam Chair, I'd like to manifest my support na dapat naman po talaga i-increase natin ang budget ng ating modernization or AFP modernization dahil hindi po ito makatarungan kung seguridad po ng ating bansa ang pinag-uusapan, no? At huling katanungan na lamang po, Madam Chair, bukod sa halaga, paano nyo po natitiyak na mabilis at epektibo ang paggamit ng pondo? Halimbawa, meron bang nakalaan na training, intelligence, at joint patrols po? Bawat po acquisition natin, sinisigurado natin po fully equipped na ang mga bagong gamit at sinasama na namin yung life cycle cost nito sa costing ng bawat halaga ng kinukuha. So dito po tayo malaki na nakakasigurado. Tapos kumukuha na lang tayo sa original manufacturers. Ayaw natin po ng middleman o consolidators. Tapos, meron pong long-term service contracts para nauuna po tayo sa supply chain palagi. Hindi kada kung sino na lang ang magbibid for supplies na hindi man sila ang manufacturer. So, yun po ang unang-unang guarantee natin. Pangalawa, ang training po ay gasgas na rin po ang ating mga sundalo kaya hindi na rin po makapagbakasyon. At hindi lang po training ngayon, it's also knowledge. Kasi hinihiwalay po natin yung knowledge sa skills. Ang skills ay ang application ng knowledge. Ang knowledge po yung katawan ng pinagkukunan natin ng skills. So nag-i-invest din po tayo sa knowledge, sa education ng ating mga tropa. Lalo-lalo na po sa highly technical na mga subjects, no? Kaya nga po tayo naglulungsad din ng direct commission program para makakuha tayo ng less physically fit but more highly technically qualified people na kailangan natin i-attract. Secondly, dito po sa knowledge, dyan po tayo kukuha ng skills training. Yun na po ang training na i-apply ng knowledge. At yan po, matinding habilin na inilaan ng departamento, lalong-lalo na sa seleksyon ng magtuturo at sa liderato nito.